Mas pinadali ng e-commerce at ng mga online shopping application ang pamimili ng iba't ibang produkto online. Bukod kasi sa hindi na kailangang pumunta sa mga physical stores, mas malawak din ang pagpipilian at kadalasan ay mababa ang presyo ng mga produkto sa app na ito. Ang mga customer, nakatipid na, less pagod pa. Gayunpaman, paalala ng otoridad maging mapanuri sa mga online shops na ito at siguruhin ang detalye ng produktong bibilhin bago ito i-check out. Ito ay para iwas scam at hindi ma-expectation versus reality o yung makakatanggap ang buyer ng produktong malayo o kakaiba sa inaasahan nito. Sa mga ganitong pagkakataon, may karapatan ng mga consumer na humingi ng refund o ipalit ang produkto kung dumating itong sira, kulang-kulang o may depekto. Kaya lamang, ang ilang mga online seller mayroong polisiyang no video, no refund or exchange o yung patunay na totoo nga ang reklamo ng mga bumibili. Kaya naman ang mga buyer, hindi na lang nagre-reklamo kahit pa hindi naman nila magagamit ang produktong binili. Ayon sa Department of Trade and Industry, illegal ang polisiyang ito. Batay kasi sa Republic Act No. 7394 o ang Consumer Act of the Philippines. Ang ganitong shop guidelines ay maituturing na deceptive, unfair, and unconscionable sales acts or practices. Nakasaad sa batas na ito na ang mga consumer ay may karapatan na ibalik o ipaayos ang item at humingi ng kapalit o humiling ng refund. Ang sino mang lalabag dito at patuloy na magpapatupad ng nasabing polisiya ay papatawan ng multa na 500 hanggang 10,000 piso o pagkakakulong na hindi bababa sa 5 buwan at hindi lalampas sa 1 taon. Maaari namang parehong multa at pagkakakulong ang ipataw, depende sa desisyon ng korte. Kung meron pa kayong nahuling ipinagbabawal na akto, o kaya naman ay mayroon kayong reklamo, itag nyo kami sa DZRH. Hoy! Bawal yan!